Batchong Papi, yeah! Gotong Batangas na pinakamaangas, let's go! Yes, yes, yes! Kumusta na kayo mga paps? Ito nga pala, isang pangdiinan at pangmalakasan na sabaw. Gotong Batangas, talaga namang wow, wow, wow! Wow, wow, wow! Sa lasa, sigurado namang mapapasabi ka ng ala ay kasarap naman na re! Wow, wow, wow! Sa ating Gotong Batangas! Gusto mo na rin bang malaman kung paano natin to ginawa? O halika na, panoorin mo na ang ating video. Let's get it on! This is how we do it! Rock and roll! Sa Gotong Batangas, gagamit tayo dito ng laman loob ng baka. Imbes na bigas, ito ang ating gagamitin. At meron tayo ditong tripe o mas kilala bilang tuwalya. Meron din tayo dito atay. Wow naman! Wow! Gagamitin tayo dyan mga paps ng puso. Ito naman yung heart. Hearty. Set aside natin yan at ipakita natin ang susunod nating ingredients. Meron din tayo dito mga paps na bituka ng baka. Nalinis na nga pala natin ito lahat mga paps. At ito meron tayo ditong laman. Bali naging free ito ni my friend. So isasama na natin yan. Pero optional syempre. Dito naman sa ating paglulutuan mga paps, ihalera lang natin dyan. I-assemble mo lang lahat ng laman loob. Nahugasan na natin yan, nalinis na rin natin. Pagsamasamahin lang natin dito sa ating paglulutuan, and then pakukuluan lang natin ito. Wow naman! Wow! Ayusin mo lang mga paps ang pagkakasalansan at pwede na natin yan taktakan ng ating asin. Wow naman! Lagyan na rin natin ng mainit na tubig na agad para madali na lang siyang kukulo. At this point, sindihan lang natin ang ating apoy and then pakukuluan lang natin to ng ilang minuto. At kumukulo na nga mga paps. At this point, tanggalin lang natin tong mga scums o ito yung mga impurities na lumalabas dito sa ating mga laman loob. Konting halo lang mga paps and then maya maya lang po pwede na natin tong hanguin. Kung makikita nyo, may mga lumalabas na siyang mga dugs-dugs doon, no? Pero okay lang yan. Lahat naman yan mawawala maya-maya. So, siguro okay na tayo sa ating pagpapakulo. Hahanguin lang natin isa-isa itong ating mga laman loob, mga paps. Ise-set aside natin siya. Bali, ito yung ating unang pakulo dito sa ating mga laman loob. Ang gagawin natin ngayon, pag hinahango na natin yan, papalitan lang natin ng bago at mas malinis na tubig itong ating paglulutuan. Wow! 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 Wow naman! Wow! Siguraduhin mo lang na wala nang naiwan laman loob bago natin i-discard ang ating water. Ito na nga pala yan ang ating mga laman loob. All goods! Wow! 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 So ayun, nalinis na natin ang ating paglulutuan. Naitapon na rin natin ang ating unang pinagkuluan. I-assemble ulit natin mga paps ang ating laman loob dito sa ating malinis na kasirola. Dito, dagdagan ulit natin yan ng mainit na tubig at dito na tayo magsisimula na magpalambot ng ating mga laman loob. Takpan lang natin at hayaang kumulo. Ipakita lang natin ang ating ibang ingredients. Meron tayo dyan sibuyas at lemon, spring onion at siling panigang o ito ang ating siling haba. Wow! Dito sa ating aromatics na onion at saka sa ating lemon. Sample lang natin yan ang ating hiwa. Dito sa ating lemon, hindi naman natin to isasama sa ating pagluluto. Gagamitin natin to pag natapos na tayo magluto bilang pampaasim doon sa ating sabaw. Wow naman! Dito naman sa ating sibuyas, tanggalin mo lang yung ugat, yung both ends, and then balatan lang natin yan. I-slice lang natin yan into quarter parts. At ayan na ang ating sibuyas. Wow! 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 Ganon din naman itong ating spring onion, nahiwa lang natin siya into half inch. At nagtira tayo dito ng mas maliit, ito naman ipangga-garnish natin yan. So gagamitin tayo dito ng annatto powder o ito yung atsuete. Ito yung magpapakulay sa ating Gotong Batangas. Titimplahan natin yan ng ating marca piña patis. Pinya ka masarap! Titimplahan din natin yan mga paps ng ating garlic powder. Magsasama tayo dyan syempre ng ating fried crushed garlic. Wow naman! Dito sa ating annatto powder, hindi ko alam kung gaano ka-effective yung kanyang magiging kulay. So bumili lang ako dito ng 2 pakete. Ilagay na natin yan parehas.
Pwede naman nating hindi ilagay lahat pag nakuha na natin yung gusto nating kulay. So i-dissolve lang natin yan sa hot water mga papi. Halu-haluin mo lang hanggang sa makuha mo yung gusto mong consistency. Kung mapapansin nyo, ayan, nag-paste na siya. So dagdagan lang natin ng tubig hanggang sa makuha natin yung ating perfect consistency na hinahanap. At yan na nga yan, set aside muna natin. Balik tayo dito sa ating pinakukuluan mga papi. Dito sa ating kaserola, kung mapapansin nyo, nawala yung ating tripe at saka yung bituka. Yes, kasi nakita nyo, kasabay ng pag-evaporate ng ating tubig, eto na yan. Sinet aside muna natin ang ating bituka at saka yung tripe. Kasi masyado na siyang malambot at ma-overcook siya kung isasabay pa natin. At this point mga paps, meron ako ditong hugas bigas o eto yung pinaghugasan ng ating bigas na isasaing. At this point naman, isama na natin dito ang ating sibuyas. Alam mo mga papi, sa karne ng baka, basta mas maraming sibuyas, laging mas masarap. At samahan natin yan ng ating spring onions, ganun din naman sa ating siling panigang o siling haba. Timplahan na rin natin yan mga papi ng ating black pepper powder. Okay na okay din kahit pamintang buo siguro dahil sa pagpapakulo nito ay malulusaw na rin yon. Dagdagan natin yan mga papi, pampasarap din dito sa ating dish. Ito ang ating garlic powder. Mas marami din, mas okay. Yan mga ganyan amount okay na yan. Wow naman! So haluin lang natin yan mga paps hanggang sa ma-incorporate lahat ng mga pampalasa na ating inilagay. At this point nga pala, mga nasa 1 oras nang kumukulo itong ating dish. So inilagay na natin dyan ang ating mga sibuyas at iba pang pampalasa para kumapit na rin yung sarap dito sa ating sabaw. Takpan lang muli natin yan mga paps at hayaan pa ulit natin kumulo. Maya-maya natin isusunod ang iba nating pampalasa. Wow naman! Wow! Wow! At kapag kakumulo ng ganyan, pwede na natin mga paps ibalik yung ating bituka at saka ang tripe o yung tuwalya. Kasi at this point mga paps, almost 2 hours na tayo nagpapakulo dito at sa tansya ko naman sa pagche-check ko sa ating ibang laman loob, malambot na siya at pwede na siya. Kaya isinama na natin ang mga tinanggal natin kanina. Timplahan natin yan mga paps ng ating beef cubes. Mga 2 piraso para sa ganito kadami. Wow! At para sa mas malinamnam na lasa, timplahan natin yan ng ating marca Panya patis. Wow! Ganon din naman sa ating fried crushed garlic. Wow! Isa rin ito magbibigay ng sobrang sarap na lasa at aroma. Ito naman mga paps, optional. 1 kutsarang asukal lang para medyo may konting tamis. Hindi naman masyadong halata, at least na-break lang natin ng konti yung kanyang saltiness. Wow naman! At ayan na mga paps, malambot na ito, almost ready. Tikman lang natin yan. Wow! 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 At this point mga paps, everything is okay and almost done. Pwede na nating ilagay ang ating annatto powder na tinunaw lang natin sa ating tubig. So maglagay lang tayo dyan gradually mga paps. Ingatan lang natin muna na konti-konti lang muna para makuha natin at matansya natin kung anong kulay talaga ang gusto natin para dito sa ating sabaw. Kung nakukulangan kayo, pwede kayong magdagdag. Pero kung okay na sa inyo yan, pwede na nating iset aside ang ating annatto powder na dinisolve lang natin sa ating hot water. Alright mga papi, ito maganda na sa paningin natin itong kulay ng ating sabaw. And almost ready with this napakasarap na sabaw na gotong Batangas mga papi. Malambot na rin ang ating mga laman loob at pwede na natin yan hanguin mga paps para i-slice natin. Papalamigin lang natin yan at kapag kaya mo ng hawakan, dun hiwain mo kung gaano kalaki ang gusto mo. Sa hiwa dito mga paps, so siguro kung alam nyo yung minudo, ganun lang natin siya gagawin. Set aside natin to mga paps at palamigin lang natin and then i-slice na natin yan. And yun, na-slice na nga natin yan mga paps. Dito naman tayo sa ating pagpiplating. Yan mga paps, kung mapapansin nyo, mangga ito kalaki, goods na yan. Saktong-sakto na yan, bite size kumbaga. I-arrange lang natin yan mga paps na kasing pogi mo. And then all goods na tayo dito sa ating gotong Batangas. Napakasimple lang gawin, di ba? Ang matagal lang mga paps yung pagpapakulo, pero sa paggawa mismo, sobrang dali, sobrang easy. Wow! 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 Nagga-garnish lang nga pala tayo dito ng ating spring onions na itinabi natin kanina. And then ito naman yung ating fried crushed garlic. Look at that! Wow naman! Awesome! Wow! Fabulous! Wow! 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 And then at this point, ito ng ating malinamnam, mainit at masarap na sabaw. Wow! Pwede nyo nga rin palang salain ito mga paps para ma-separate yung mga solid dito sa ating sabaw. Pero for me, it's okay.
dahan-dahanin na lang natin ang pagtakal. At ayan mga paps, good serve ang ating gotong Batangas. Solved na naman ang maghapon dito. Sobrang sarap at sobrang nakaka-relax higupin ang ating gotong Batangas. Yung sabaw talaga namang napakalinamnam at napakasarap mga papi. Kaya halika na, kain na tayo! 1, 2, 3, 4. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, wow, wow, wow. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, wow, wow, wow. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, wow, wow, wow. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, wow, wow, wow. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, wow, wow, wow. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, yeah. Pacho papi, wow, wow, wow. Yon! Gotong Batangas na pinakamaangas. Sarap ala eh! Ala eh! Napakasarap nga na re, pape! Yes, yes, yes! Kaya kung nagustuhan mo naman ang ating video, subscribe ka na sa ating YouTube channel, Pacham Papi. Like, share, comment! Yes, yes, yes! Maraming salamat mga paps at magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Ito nga palang inyong Pacham Papi. Rock and roll!